The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Totoo nga ang balita. Biyernes na. Bilis. Okay, Brad, Ay, wala wala kang siyang audio. audio. Nakamute si Pastor. Baka nakamute ikaw. Brad. Oo. Yan, tayo? nag-freeze. Yan, nag-freeze ng kaunti si Brad. Ayan, Yan. better na. So, Pastor? ikaw ay nasa basement ng iyong, Oo nga, nasaan si Pastor? Nasa tahanan ka ba? Nasa ibang lugar? Well, sa studio natin to, sa Rebuild City Church Ayun, studio. nasa Ito simbahan yung- na. Oo, kasi yung kanyang likuran para bang nasa basement ka ng yung Italian house. Yun na nga eh. Ilang Parang, dating. ang Totoo yan? Parang malamig. Yung tipong may wine cellar sa kanan, Brad, di ba? Oo. Sige. Salamat, Brad. At ito na ngayon ang inaabangan ng marami sa atin, lalo na ang mga humihingi ng devotion, At ng gabay. inspirasyon at gabay this morning. Go ahead, Brad. Yes, Brad, Ted, susugan ko lang kahapon yung letter sender natin na si Kuya Randy kasi masyadong malaman yung kanyang letter and feel ko lang and the Holy Spirit led me to address also yung mga katrabaho niya. So, kung mga hindi po nakasubaybay kahapon, nasa crossroad po yung ating letter sender, mananatili ba siya ron sa corrupt na sistema na pinagtatrabahuhan niya bilang purchaser o magre-resign siya? Now, para to sa mga kaopisina ni Kuya Randy, para naman kung nakikinig, baka naman na matauhan din. Sabi sa Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Medyo malaman to, medyo mabigat yakapin, pero ito po, linawin ko lang, don't choose money, choose contentment. Sabi rito, wag daw tayong magmukhang pera. Pastor, ang hirap naman yan. Parang problema talaga ng tao, pera, di ba? Kaya nga po sabi rin sa Biblia, you cannot serve both God and money. Hindi both God and Satan. Ang pinakamalakas daw pong hatak ng puso natin na kalaban ni Jesus, kalaban ng Diyos, ay ang pagmamahal sa pera. Kaya the love of money is the root of all evil. Hindi money. Ang money po ay neutral. Pwedeng pampaaral ng mga mahihirap, pwedeng papagawa ng bubong ni ate kanina, pwede rin namang pang-hire mo na patayin mo yung kalaban mo sa politika. So, yung pera po, neutral yan. Depende po sa gagamit at pananaw. Pag sinamba mo ang pera, doon magsisimula ang sangkatutak na kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno. Kaya, kung ako sa'yo, maintindihan mo, ang pera is a tool. Gamit lang po siya. Gamit siya para mapag-aral ang anak mo. Okay, you build memories, you build a relationship. Mahalaga po ang pera, sa totoo lang. Pero ito po ay nasa tamang pananaw. So, wag mong sambahin ang pera, gamitin mo siya at makontento ka. Sabi po sa pangalawa, be grateful with what you have. Masiyahan daw tayo sa anumang nasa sa atin. Alam niyo po kaya hindi natin ma-enjoy minsan yung kung ano yung meron tayo? Because lagi po tayo nagko-compare kung ano yung meron yung kapitbahay natin. Okay? Naka 32-inch TV ka, hindi ka ma-enjoy kasi nakita mo yung 65-inch nung kapitbahay mo. In a world na social media, ang dami nating pina-follow, 'di ba, sa Instagram, parang nakaka-pressure, 'di ba? Parang ito lang pagkain, ito lang gamit. Ay Boracay lang tayo, ba't di tayo Japan? Alam mo, hindi mo na-enjoy kung ano yung meron tayo because we keep on comparing kung ano yung meron sa iba. Ba't hindi po ganito gawin natin? Araw-araw, magbilang tayo ng blessing. Bago ka matulog sa gabi, Lord, ano ba yung mga nangyari sa aking araw na ito? Nag-commute ako pero nakauwi ako na hindi nasagasaan ng motor, di ba? Nag-commute ako kanina, pumila ako, pero salamat meron akong legs para makatayo at makapila doon sa LRT na 2 oras akong pumila. I'm just saying, sa mga bagay na wala tayong magagawa, magpasalamat tayo. Ilista mo kung kinakailangan yung maliliit na blessing para makita mo, ay grabe pala, sobra pala akong blessed. Minsan, dumalaw ka sa mga lugar na talaga namang sasabihin mo, mas blessed pala ako compare sa maraming mga kababayan ko. So, at pangatlo po, anong assurance natin? Because God will never leave you nor forsake you. Alam mo, Brad Ted at Cha, sa lahat na nakikinig, ang sikreto po para magawa mo yung unang dalawa, na hindi mo sambahin ng pera, na maging kontento ka kung ano meron ka, ay itong pangatlo, relasyon sa Diyos. Pag wala ito, gagawin mo ikabaligtaran ng dalawa. Sasambahin mo pera at hindi ka makukontento.
Papatay ka ng kalaban mo sa politika dahil hindi ka ba kontento na nakalabing-walong taong ka pa lang, gusto mo habang buhay, hanggang apo mo ngayon, tumatakbo pa ng sangguniang kabataan para maposisyon na naman apo ng apo ng apo. You will never be contented. You will never be satisfied because wala kang relasyon sa Diyos. Pero, pag may relasyon tayo sa Diyos, Lord, ikaw ang bahala sa bukas ko. I'll be contented for my today. Kaya doon sa disyerto, yung mga Israelita, sabi lang ni God, kumuha lang kayo ng mana, yung bread from heaven, good for today. Kasi bukas magpapaulan ulit ako ng mana. Pero may mga hindi naniniwala sa Diyos, kumuha ng pang isang buwan, pang isang linggo na bulok, bumaho sa buong kampo. Kaya wag ho tayo maging ganon. Ito ang pinaka-powerful na assurance ng Diyos. Ang pera ay tools lamang. Gamit lamang siya. Hindi mo sasambahin yan. Kailangan yan, pero hindi yan ang iyong Diyos. Ang Diyos po sa Ama sa Langit ang ating Diyos. At sa gitna ng kawalan ng problema, kasama mo ang Diyos. Nandito siya. Kapag natatakot ka sa future, panghawakan mo ang pangako ng Diyos, I will be with you always. So as I end, don't run after riches. Be content and most of all, trust in the faithfulness of our God. Ulitin ko po as I end, Amen. Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masayahan kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil alam namin ng mundo na to masyadong maraming ino-offer. May latest na telepono, may latest na sasakyan, may latest na kung ano-ano pang mga gadget. At hindi kami titigil na makuha to at all cost. Kaya Lord, matuto kami makontento. Kung ano meron kami, makontento kami at masyahan. At magpasalamat. Kung may dumating na bago, praise God. Kung wala, praise God pa rin. So tulungan niyo po mga kasamahan ni Randy sa trabaho niya na magkaroon ng takot sa iyo at pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang aral na amin napakinggan this morning. Mula kay Brad Jeff, we pray, Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff ang kanyang kalusugan lalo na para po sa kanyang patuloy na pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. What a very timely reminder, Brad Jeff. Timely so indeed. The gift of contentment. Amen. Ay, nako, Brad Jeff, salamat na marami, ha? Panggising sa ating lahat ito. At bato-bato sa langit, ang tamaan, sana nga po magising. Akala ko ang tamaan guilty. Easy. Okay, sa Brad Friday ngayon, ano ang pagkakabalahan mo? Ikaw ba'y tutungo din o meron kang ilang pang mga dapat na puntahan na mga pagkakataon para mas maipakalat pa ang magandang balita? Oo. Brad Ted, wala muna tayo kay Cheryl dahil meron kaming whole day strategic planning dito sa church. Kaya ako nandito. Tomorrow naman po, alas 4, kung gusto niyo ko marinig na mas mahabang preaching sa Rebuild City Church. Yan po yung ating Facebook at YouTube, Rebuild City Church. Tomorrow, sa Sunday naman, alas 10 at alas 3 ng hapon, ako po'y magpipreach. Doon naman po yan sa Park Square, sa ground floor. Tapat lang po yan ng Dusit Hotel. Nandun lang po ako. Makita-kita tayo. Alas 10 ng umaga, pero agahan nyo, madali mapuno. At alas 3 ng hapon po sa Rebuild City Church. Face-to-face naman po yan. Ted? Salamat na marami, Brad, and we'll catch you again on Monday. Mabuhay ka and God bless you more. Brad Jeff, salamat na marami. God bless, Brad Ted. Upon your daily bread, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.